pagsimba sa iya ha, pinagi sa to ang devotional. So, sa akong pagsugod, gusto ko mag-share gamay lang sa ning story or kuan example ba, illustration. Halimbawa, nakadawat ka og regalo nga dili mo ganahan, pero nakaingon ka ba nga wala man ni pulos, pero di man ako ni magamit. Until later, mga pila na ba yung pinakapanahon, na-realize na ako nga kinahanglan ba yung mandiay na ako niyang gift. Nakadawat ka ba tayo niya ng gift? Imagine, nakay-open ni gift, tapos naka-label siya, nakapangalan sa trials. And then, imong first nga reaction, maybe frustration, so many trials na akong dawat ni gift, instead of joy. So, kasagaran sa itong Kristohanon karon, no, makaatubang ganit ang mga pagsulay sa kinabuhi. Sometimes at problema, we tend to question God. Nagunahon na pagkita na muna magwalay pakialam ang Ginoo sa kuha. Munang kasagaran yun sa mga Kristohanon, magatubang pagsulay, muna itong unang buhaton niyo. Mamutata, Lord, nganong naamang ko yung mga pagsulay na daghan nga nangalagad mo sa imo ha? Mga problema no, atong gina-question ng Ginoo. Usahay atong pinag ginaisip nga mura walay pakialam ang Ginoo, wala man sa nagtatanaw sa ako ang mga paghako. Kung manay hinungdan nga daghan sa atong mga kaigsuonan, mga kaubanan nga nibiyan sa pagpangalagad tungod kay wala man taagwanta sa mga pagsulay. Ngunit na yung mga leaders ko sa una, wala na nagpaka-leader, kaya wala nakaagwanta sa mga kalisod o pagsulay nilang giatubangan. So, ang ato ang teksto karon, no, makita sa James chapter 1, verses 2 hanggang sa 4. Ningon ang pulong sa Ginoo, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Mag-amputan, Ginoong Diyos, ang kang ginapasalamatan sa imong ihatag na mensahe karon kanamo Ginoo nga ikaw magapaabot nga naa ang purpose nganong naami ang mga pagsulay sa kinabuhi. Tabangin ni Ginoo nga masabtan namo kini nga unsa ang rason nganong ikaw nagahatag nagaalaw ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Ang Ginoo ang ginasaalay kani mo ang tanan ginatugyan maghatag kaalam kanamo nga nakitnon nga ang kini nga masabtan. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ato ang gibasa nga passage, atong mosayaran diri nga God wants all believers to be joyful when facing persecution and hardship, reminding them of His purpose in suffering. No na ang giyoy rason o gusto nga mahitabo ang Ginoo nga atong sundon nga kailangan ta magmalipayon every time nga mag-atubang tag mga kalisod o mga hardship, mga persecution nga naay purpose ng tanan ng mga pagsulay sa itong kinabuhi. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton nga kanang malipay ka kung ato ang pagsulay. Murag lisod no? O ang mga naman ba? Lisod man. Pero mo ni ang gusto sa Ginoo nga ato ba nato ang mga problema nga naay kalipay. Kanang magmalipayon ka ba? Lord, I will still thank you, Lord, sa imong ihatag o ilaw ng mga pagsulay. Ano man, kay naaman siya katuyuan aning tanan. So, anong buot man sa Ginoo nga magmalipayon ta kung maatubang ta pagsulay? Kaya ba nato na? Pwede ba na mahitabo? Kung gitawag ta sa Ginoo, kung niingon siya sa iyang pulong na magmalipayon ta at ubangan sa pagsulay, mahitabo na isuon. No, posible kay na siya man nag-ingon diri sa iyang pulong. No, kaya nimo na mahimo nga naman una atong isgutan
suffering for Christ produces endurance. According sa verse 2, ningon ang puno sa Ginoo, because you know that the testing of your faith develops unsa perseverance or endurance sa lain nga version. Mo produce, mubunga daw siya o pagkamalahutayon sa Bisaya pa. So, ang ingon ang pulong sa Ginoo nga ang kalipay gikan sa pagkahibalo nga ang mga pagsulay nga atong atubangon mutabang kanako nga mulahutay. No, kailangan ta makahibalo nga mo ni ang katuyuan sa atong mga pagsulay para ta mulahutay. Mo nang daghan sa atoa dili mo malahutayon kay ma-discourage na dayon kuno wala kahibalo unsay katuyuan ni Lord nganong niabot sa ato ang kinabuhi. Usay pasulod pa nato ang Ginoo. No, remember ang early Christians nga nakapriso tungkol sa pagpangalagad o pagwali sa may balita. Di ba? Grabe ang ilahang agihan ng mga kalisod. Ni sampo na bataana nga napriso ta tungkol kay nagwali ta sa may balita. Ni sampo na bata nga napriso ta tungkol sa pagpangalagad. Wala pa. Di ba? Bago ganawon, wala ra ta sa community sa naagihan sa mga early Christians. Pero nganong magbalahutayon sila? Nganong mapinatayunan na sila pagpangalagad? Bisan grabe ang ilang kalisod kumpara sa ato ang kalisod nga ginagihan karon. Naano yung napriso karon tungod kisig panabik? Di ba? Ano yung mga napriso tungod kisig pagdao silang mga kauban sa bahan? Pero wala pa din napriso tungod kinagwali sa pulong sa Ginoo. Siguro naglisod sa pagpangalagad pero wala ra nakatupong sa nasinati sa mga disciples sa una. Bisan sa nasinati ni Christ, wala ra nakatupong. O kung tanawag, gamay ng pag-antos, surrender na dayon. Munda na rin pangalagad o dilit na mudawag mga commitment or mga buluhato ng simbahan. Tungkol kay na-discourage na ng dayon. Nasa yung bata ng mga pag-antos is the refining of our faith. Ngayon na po sa Lord, this refining of our faith, sa Bisaya, murag sa gold ba? Ginasulayan para mahimong pure ito ang faith. No, dili basta-basta nga mahimong dili ta mataro. Maabot ang resulta ana nga dili ta mataro. Munang daghan sa atoa ang mataro, dahil ang mataro kung kimuatras ng dahin ka, kung muagi ta pagsulay, maabot dahin ta, Lord, tatangan yung mga pagsulay sa mga kinabuhi, pwede ba na siya? Dapat ang atong pagkampo, Lord, lingkunang usap ng mga pagsulay, no, sa mga sundalo, or kaya mga Coast Guard, itong mga atihanig ni Troy, nga, dili pwede nga mahimo kang sundalo or police or Coast Guard kung dili ka maging intense na training. Grabe ang ilang giyagihan. Atong testimony siya sa mga dili basta-basta ang ilang giyagihan. Ang uban na tungkol sa di kaagwanta moambak sa pader, mulayas na yung mga nakita mo yung anak. So dili pwede nga mahimo tang malahutayon without us experiencing kanang mga trials o suffering o mga persecution. No, kailangan kita ang agi para lingunon ta. Dili man ta dili sumalingon dayon kung wala kita makaaging mga pagsulay. No, it's just a training ground preparing us for greater things dito sa unahan. No, muna tong ang iyong gina, sometimes we pray God to remove these trials, suffering sa akong kinabuhi. No, kung ingon ana imong pag-ampo, that's our prayer. Dili na ko yung purpose ni Lord nga buha ko ng trial sa inyo. Ang gusto niya nga ibutang niya ni trial sa inyo kinabuhi para nga mas mulikon ka, magwala ko tayo ka sa pagpangalagad. No, munang ingon ang pulong sa Ginoo, let us be joyful kay naikatuyuan ang Ginoo sa tanan, especially sa itong mga pagsulay. Ikaduha, nganong buotan sa Ginoo nga magmalipayon sa atubangan sa mga pagsulay. Tungod kay kadua, suffering for Christ leads to spiritual maturity. Suffering for Christ leads to spiritual maturity. Gusto ba tayo mong mature? Mature diha sa atong spiritual nga bahin?
Munang dugay mo hamtong ang mga Kristohanon tungod kay muli kay mo sa pagsulay. Tama? Dili sila mahamtong kay mulityas man o muli kay sa mga pagsulay. No, spiritually mature means perfect work or complete work. No mo ang gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga mature, mahimong Christ-like, mahimong sama sa iya. Gusto mo ta mahimong Christ-like. Munang kailangan gyud ta nga moatubang sa mga pagsulay nga naay kalipay o usa sa katuyuan sa Ginoo nga mahimo tang Christ-like, mahimong mature diya sa Ginoo. Nung unang kung mag-ampo ta nga mahimo tang Christ-like, dapat malipayon ta nga moatubang sa pagsulay. Kung ato ang desire pag-ampo sa Ginoo nga Lord, gusto ko mahimo parehas sa mga Christ-like. So ang dapat buhaton dahil nato magmalipayon dahil ta kung moatubang ta mga pagsulay. A believer who endures trials lacks no essential quality. Katong mga believer nga dili mo endure sa trials, dili sa mahimong ang ilang Christian life o spiritual life, dili mahimong quality. Ang trials na makapahimong quality sa tuwa, mahimong kang mas mulikon, mas mature, fully equipped for God's purpose. Ang usa ka magtotoo nga kulang og pagsulay nga anagihan dili mohamtong. Dili siya mahimong equip sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sama sa butterfly, di ba? Asa na siya gikan? Kada ulod pa na siya. Tapos mahimo na siya kukun. And then pag human sa iyang kukun, mo inahili na siya o kanang gawas sa iyang kukun or shell, tawag na. Pero kung imo kay ng tabangan o abli, dili na siya mahimong likon. Kay katong ilahang pag-struggle, kay kuan mo sa ilahang lawas or wings, makapa-exercise pa, nga mas mulikon. Murag mainat, ma-stretch ang ilahang wings para mahimong prepared nga mulupad. Kung imo lang tabangan, shortcut ang yung gis ang ilang kukun. So dili siya mahimong likon, dali ra siya mamatay. So iyan na po sa to ang sama sa atong spiritual life. No? Kailangan dito muagi ka lisod in order for us to be mature and complete. Ang pangutana kung naay tayo pagsulay na agihan, are we ready to face it? Malipayon ba tayo ng matubang anak? Or unsa man ang mga pagsulay nga imong giagihan karon? Or sa mga pagsulay nga imong giagihan karon, makahimo ba ni sa imuha og maayo? Positibo ba ang resulta ani sa imuha? Or nakapaligkon ba ni sa imuha? Or nahimo ka ba mahantong sa mga pagsulay ng imong giagihan? According to Paul, we rejoice because when we suffer for Jesus, we are walking in the footsteps of the apostles. No, wala siya ilang pangandoy sa iyang kinabuhi, kundi nga mo share sa iyang suffering in Christ. Wala siya ilang kalipay, kundi makaapil siya sa mga pag-antos ni Kristo. Muna ang pinaka-greatest desire sa iyang kinabuhi. Mo ba punta ito ang desire? Or muli kita sa mga pagsulay sa kinabuhi? Atong tanaw ito ang galingong gaha. No, kung maabot ang mga pagsulay, unsa man atong ginahimo, magpagulbul ba ta? Or buotang mahimong motubo? Mo resist ba ta sa refining fire? Or do we allow perseverance to complete its work sa atong kinabuhi? Mudagan ba ta palayo sa pagsulay? Or ato ang gina-embrace ang pagsulay kay buot nato mahimong magpalaho tayo o mature. Kung saan ato ang ginahimo ka, muli kayo ato ang gina-embrace. Unsa ato ang ginapakita sa simbahan? Comfort or Christ-likeness? No, ang gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga malipayon, taliwala sa daghang mga pagsulay nga atong atubangan tungod kay mao kini ang mahimo nato nga malaho tayo sa unahan. Kung mahimo pa yun sa ato ang hamtong, mo na ang pinakadako nga purpose ni Lord para sa imong aning butang. Mo na ang karong adlaw, piliton gyud nato nga magbalipayon gihapon taliwala sa mga pagsulay
Mao man ay gusto makita mo sa Ginoo ang atong buhaton. Lisod siya, pero atong nauna nga purpose ni Lord na siya'y positibo nga resulta sa ato. Dili lang ni siya basta lang gisulat ay lisod man na. Sila siguro malipayon, pero ako sa mga experience lisod na. Pero atong nauna wala na kita naka-commenting sa ilang agihan. Makita sila mga pamilya, di pangpatay sila ng tubangan, di ba? Ang mga Christian sa unang ipang-persecute, pangpatyon, atubangan sa ilaha, hindi sila na pusunod ang patyon. Pero maka-amaze lang kay sila, panayon din ko sila buwalin, sa kabalo sila ang sa inahitaw ko sa ilaha. Muna nga, walay rason nga dili ta malipayon, no, dili ta modagan, dili ta mo resist sa mga pagsulay. Kung dili mosalig ta sa proseso sa mga kinabuhi. Ang ato ang himuon nga pagkampo, Lord, liguna ko, akong i-embrace ang pagsulay, liguna ko, Lord, para ko mature ang ulahutay. No, mga igsoon mo niya akong challenge sa ito ang atong dapat iampo. Lord, I choose today to be joyful. Nga kung matubang ako bisag unsa nga pagsulay sa akong pagpangalagan, magmalipayon gihapon ko, tungod kay nasayon man ko nga ang resulta ani sa tuwa mo endure ko ug mahimo kong spiritually mature and complete, perfect, not lacking anything. So, kung buot ka nga gusto nimo nga himayaon ang Ginoo sa imong kinabuhi by being joyful, mo niya akong buhaton. Kaya mo man ang pinakagusto sa Ginoo. So, ato ang tanaw at kagalingon. Mo ni ang gusto nga mahitabo sa ato ang tanan sa Ginoo. God wants us to be joyful whenever we face trials of any kind, because you know that the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must complete its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano mo ni ang purpose sa Ginoo. So mag-ampo ta. Lord Jesus, ang ginapasalamatan tungkol sa imong pagkamaayon karon sa mga binubuhi. Lord, salamat po sa imong pulo karon nga nagadasig sa mga nga bisan ko makatubang man yung mga pagsulay. Tabangin ni Ginoo nga magmalipayon gihapon ni tungod kay naami kaala kay balo nga kaning mga pagsulay positibo ang resulta ani sa mga Lord. Wala na gihimo or gialaw ni Lord para may magkantos, kundi hinuon para mahimo may magmalangtayon o muhamtong sa among spirituhan nga bahin. Ginoo, tagay may kalipay sa tanang gayon, sa tanang kasakit, sa tanang kalisod sa among pagpangalagad. Ngihangto sa imong pagbalik, Ginoo, mahimo gihapon ni nga magpadayon sa pagpangalagad, pagwali sa mga balita. And Lord, we pray nga amo gyud i-desire nga mahimo may Christ-like. Dili na una-unaon ang among kaugalingon ra. Nga lisod man ni Lord, di namin ani makakaya kung dili among una-unaon o unsa imong katuyuhan sa tanan nga mga kalisod nga among agihan. And Lord, amo kang buot na mo may mayaon ka sa among ginabuhi. Munang